Hello guys and welcome back dito sa aking YouTube channel. And for today's video, ayan bago na naman itong online loan application na kalalabas lang din dyan sa Google Play Store na searchable na rin po na si Peso Maya ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Na kung saan nga daw po guys ay nagpapahiram po ito ng pera for up to 65,000 pesos. At take note guys, dahil nag-approve daw po ito ng 4,000 to 5,000 pesos doon sa mga first timer borrower. Abay, totoo naman kaya ito. So kaya naman guys, panoorin mo lang muna ang video nito. Huwag ka na muna mag-install dyan, huwag ka na muna mag-skip. Dahil dito nga po ay a-applyin ko na rin po siya ora mismo. Nang sa gayon, sabay-sabay din po nating malaman kung sadya nga bang or legit nga ba nagpapahiram ito ng pera. Ano yung mga deductions dito? Tuwing kailan babayaran ng nahiram na pera? Kung magkano naman kaya yung actual amount na marireceive sa ating GCash account? How long yung repayment period na inaalok niya dun sa mga first timer borrower? So syempre bago tayo mag-proceed dyan, kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, abay please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. Disclaimer muna guys, hindi po dito promoter at hindi rin po ako ahente ni Peso Maya. So ano man po maging decision nyo, nasa inyo na po yan. Kung still at the end of this video ay susubukan nyo pa rin applyan. So yan guys, na-install ko na nga po ito and upon opening po ng kanila pong application, so meron nga daw po itong maximum loan amount up to 65,000 pesos. So loan term ay 180 days at interest rate per day ay 0.05%. And register naman daw po sila under ng Securities and Exchange Commission with Certificate of Authority and then with registration number. Member din po sila ng EMLC. Click lang natin itong apply now. So dito nga, kailangan mo mag-register as a first timer user dito using your active cellphone number. And take note guys, dahil dito nga po nang magpapadala ng OTP ito si Peso Maya, ang tumungad po sa akin or ang nag-send po sa akin ng OTP ay si Pera Agad. Hindi lang po si Peso Maya ang under ni Pera Agad dito dahil si Peso Cow ay isa rin pala sa sister company ni Pera Agad. So obviously, ito po si Peso Cow at si Peso Maya at si Pera Agad ay isa lang din po yung company na hinahawakan po nila. So bumungad na nga po, so, meron po sila ditong privacy statement, hingi po sila ng permission to access your phone and click lang po itong agree to proceed. Una nga ay hingi na kagad dito ng ID card verification. So available nga po nila or recommended ID nila ay driving license, PRC ID, SSS ID, passport ID, postal ID, at UMID ID. If ever naman nawala ka nito sa mga unang nabanggit, so pwede nga daw po ang TIN number, voters ID, national ID, pag-ibig ID, at health card. Second nga dyan guys ay basic information na kaagad. So education, marital status, number of credit cards, email, gender, residential address, loan purpose, and alternative phone number. Diyan guys ay emergency contact na kagad. So dito nga po ay tatlo pong contact references ang hinihingi po dito ni Peso Maya. So including po yung relationship, contact number, and then full name. And take note guys, so ang ibigay niyo po dito ng mga references nga po ay yung makasama nyo na lamang po sa bahay para naman po mabilis nyo namumonitor yung mga incoming texts and calls na possible nga pong tatawag sa kanila in case nga po nahanapin po kayo. And fourth nga po yun dyan ay bank account. So available naman po nila ay e-wallet at bank transfer. So e-wallet pwede nga po ang Coins PH, GCash, GrabPay, Lazada PH at PayMaya. And ayun guys, so bumungad na nga po kagad. So wala pa nga pong 2 minutes na nag-apply ako dito. So ando na po kagad sa loan confirmation. So dito meron daw po akong available loan amount of 5,000 pesos. So loan term na binigay nila ay 121 days. So bumungad na nga po yung loan confirmation. So dito ay maaari nga daw akong makahiram ng 4,000 to 5,000 pesos. So if ever nga po na 4,000 ang pipiliin ko, so long term daw po nun ay 121 days. So terms ang pipiliin ko. So unang repayment ko nga daw po nito is on July 23, 2025 which is na kailangan ko nga pong ibalik yung halagang 4,520. And last repayment ko nga po ay sa November 15, 2025 which is na 40 pesos na lamang. And if ever nga naman ang 5,000 yung pipiliin ko, long term ay 121 days and 3 periods nga po yung in-offer July 23, 2025 which is na kailangan kong i-full pay yung halagang 3,175. And second nga po ay July 30, 2025 which is na 3,175 ulit
And third nga po ay sa November 15, 2025, which is na 50 pesos na lamang. At meron pa nga po sila dito guys ng tinatawag na upfront service fee na halagang 1,000 pesos. I-analyze natin. So dito, hindi ko pala full na ma-receive yung 5,000 pesos na inalok nila dahil meron po silang upfront service fee na 1,000 pesos. So ibig sabihin, ikakaltas po yan doon sa 5,000 pesos. So possible na 4,000 pesos na lamang ang ma-receive ko if ever nga po natutuo yung sinasabi nila na ito. Or kung wala na sila ditong hidden charges. Within 7 days lang po ay kailangan ko na nga po kaagad na mag-repay para doon sa first installment ko. And then yung second installment ko ay within 7 days ulit, kailangan ko siya na ibalik agad. So ayun guys, isipin nyo, aralin nyo kung ito bang pagpapahiram ng pera ni Peso Maya ay okay or kung magiging satisfied na po ba kayo dito dahil ayan, malinaw naman na within 7 days lang ay kailangan mo kaagad na ibalik ang pera at may kaltas po itong 1,000 pesos. So hindi mo full na ma-receive ang pera mo dito. At yung secondary payment ay within 7 days ulit na kailangan mo na kaagad na ibalik ang pera. So ayun guys, so isipin, aralin kung ito ba ay makakatulong sa inyo or hindi. Kung hindi naman, maghanap na lang po kayo ng alternative na way kung saan nga ba kayo makakaluwag na hindi po kayo mapuforce na bayaran ng within 7 days lamang. So, dahil dito nga po kay Peso Maya, so within 7 days lang ay kailangan mo na kaagad na ibalik ang pera. So ayun guys, so kinili ko pa rin itong confirm. And ayan, so nakalagay niya naman ay under review. So your loan application has been successfully submitted. So please pay attention to phone review or SMS. So dito nga po mag-aantay pa ako dito ng calls or verification or follow-up calls ng representative nila para daw po doon sa evaluation ng akin pong loan application. Mag-decide na rin kayo kaagad kung ito ba ay okay na sa inyo or i-disregard nyo or maghanap na lang kayo ng iba pa pong pwedeng applyan na may magandang alok. So ayun guys, sana po nakatulong sa inyo ang video na ito. Isipin, aralin bago po mag-confirm para naman at the end of the day ay wala kayo bang sisisihan. Hindi nyo rin po ako sisihin na napanood nyo ang video na ito. So once again guys, so thank you so much po. Marami pong salamat sa patuloy na pagsusupport niyo po dito sa aking munting bahay. Again, thank you po. Marami pong salamat. Bye-bye. God bless po.